Mr. Dibiax, Mr. Celery, interviewin lang namin kayo. Ha ha ha, tama kayo mga reporters. Ang kanina pang nakasunod sa amin. Nung una kinikilabutan nga ako dahil may nakasunod pero sumilip ako sa bintana kanina sa kwarto ng kambal. Ay doon ko sila nakita at nakita ko din iyon ni Kenneth pero di lang namin pinansin. Hinayaan lang namin sila. Nang matapos kami sa tour ay doon namin na pag-usapan ang tungkol sa kanila. Ang balak namin ay pagurin sila kahahabol bago magsalita sa harap nila. Para naman masaya para silang stalker eh. Muntik na nga akong kabagan doon eh. Haha, habi takbo pa. Sabi ko at tumatakbo kaming dalawa. At nangunguna ako habang hawak ang kamay niya. Dahil nga marathoner ako noon. Grabe wife, ang bilis mong tumakbo. Sabi niya matapos ang ilang minuto ay huminto na rin kami at hingal na hingal pareho. Haha, mukhang doon lang niya yon na-realize at maya-maya ay pareho nang nawala ang pagod namin na siyang dating ng mga reporter. Grabe, ang tagal niya naman. Tawang sabi ko at hinihingal pa sila. Kanya-kanyang hawak na kamera mga ito. Nagpahinga sila ng 5 minuto dahil sabi nila time out daw muna sila. Grabe, ibang trip ninyong couple. Sabi ng isang babae. Mga nasa 8 silang lahat. Alam namin na susunod kayo kaya pinalano talaga namin yon. Sabi ni Kenneth at nakangiti lang ako sa kanila. So, papayag kayong magpa-interview? Napatingin muna ako kay Kenneth bago magsimula. Hindi! Sabi ko na ikinabagsak ng mukha nila. Pero sa anniversary ng kumpanya ko, pwede kayong pumunta. Basta wala munang makakalabas na article tungkol dito sa Laguna o kahit sa anumang pictures. Sabi ko na ikinatuwa naman nila. Talaga ma'am? Eh di maganda. Sabi nila at tuwang-tuwa na. That's good, sige na at sa hotel na kayo magpahinga ng isang araw para makapag-relax naman kayo. Sabihin niyo lang na ako ang nagsabi, okay? Sabi ni Kenneth na ikinatango naman nila. Goodbye reporters, have a good stay. Aras POV. Haha, nakita mo habi, pagod na pagod ang itsura nila. Tapos nung sinabi kong hindi tayo pumapayag para silang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kanina pa akong tawa ng tawa habang pabalik kami ni Kenneth sa hotel dahil talagang priceless ang naging reaksyon nila. Sigurado akong di nila ini-expect na pahabulin natin sila. Gusto nila ng interview paghirapan nila. Dugtong ko pang sabi habang tumatawa at hawak ang sombrero ko dahil talagang mahangin na ngayon. Dito pero napatigil ako sa nakatingin lang sa akin na si Kenneth. Huy habi naman, ang dami ko nang sinabi dito at nakatingin ka lang? Tanong ko sa kanya pero umiling-iling lang siya. I love seeing you happy like that. Di ko naman maiwasan na mamula dahil sa sinabi niya. Ikaw ba naman tawa ng tawa tapos bigla-bigla na lang niya akong sasabihan ng ganyan? Malay ko ba kung pangit kong tumawa, di ba? And now you're blushing. Nakangisi niyang sabi na ikinadepensa ko naman. Blushing ka dyan. Hindi nakikita mo. Ang init kaya may araw kaya namumula ko. Sabi ko sa kanya na ikinatawa naman niya. Haha. You know what wife, you're not really good at lying. Kilala na kita. Sabi niya kaya napasimangot naman ako doon. Di siya. Psst, natakasan nga kita ng ilang araw. Mahinang sabi ko na alam kong maririnig niya. Kaya mo lang naman ako natakasan noon kasi kausap kita sa phone. Kung kaharap mo ako, tingnan mo, bistado na kita. Alam kong alam mo yan. Napatahimik naman ako sa sinabi niya at ngumiti ng awkward sa kanya kasi totoo yun. Kaya sa cellphone ako nagpaalam sa kanya kasi alam kong mahuhuli niya ako agad. See, natahimik ka? But still, mas gusto ko yung sa akin ka nagbablush.
Niyakap ko naman siya dahil na gigilty naman ako sa ginawa ko sa kanyang panloloko. Sorry, hubby. It's okay, wife. Just don't do it again. Tumango naman ako sa sinabi niya at inakap na ako sa baywang habang naglalakad kami. Hubby, sigurado akong matutuwa ang kambal pag nakita nila ang bahay. Sabi ko na ikinangiti rin niya. I just can't believe na nangyayari ang mga plano ko sa bahay na yon, wife. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Well, ako nga di ako makapaniwala na ganito tayo, na nagmamahalan tayo. Kaya ako di nagpakita sa'yo kasi natatakot ako na ipagtabuyan mo kami ng mga bata. Sabi ko sa kanya at hinalikan niya ang noo ko. Pas na yun, wife, ang mahalaga ay ang present. Yes, tama ka. Naglakad kami habang ini-enjoy ang bawat hakbang namin. Di kami nagmadali dahil hawak namin ang oras namin at walang magugulo sa amin kaya ayos lang. Nakadating kami sa hotel nang nasa baba ang mga ito. Mami, Daddy, tawag ng kambal at agad na lumapit sa amin at nagpabuhat. Si Addison ang buhat ko habang kay Kenneth naman si Aiden. Bakit babies? Tanong ni Kenneth sa kanila. Nothing, namiss lang po namin kayo. Ngiting sabi ni Addison kaya hinalikan ko naman ito. Ara, how's the house? Napatingin naman ako sa mama ni Kenneth nang magsalita ito at kasama na rin nila ang lahat. It's beautiful, mama. Nakangiti kong sabi sa kanya na ikinangiti din naman ito. Matagal nang tapos yun, nagpatulong pa sa amin yang si Kenneth para mas lalong gumanda ang bahay. Sabi ni Papa na ikinangiti ko sandali kay Kenneth na nakangiti lang din sa akin. Wait, pause. Di kami makarelate Sabi ni Grace na ikinatawa naman namin. Nagpagawa ako ng bahay 4 years ago at ngayon ko lang ibinigay sa kanya. Nagulat naman sila dahil sa sinabi ni Kenneth na hindi makapaniwalang nakatingin dito. Wait, we can't miss the scene. Isang Kenneth Kent de Vaux nagpagawa ng bahay 4 years ago para sa babaeng di niya kilala. Agad kaming napatingin sa likod namin ay may nagsalita doon at nakita namin sina Lucas at Noah. Kasama ang mga asawa nila, pati na rin ang anak nila. Tito Lucas, Tito Noah. Masayang sabi ng kambal lalo na at may nakita silang kasamang bata ng mga ito. Nagkakakilala na kaming lahat noon pa. Di ko lang nasabi sa inyo pero wala ang anak nila at that time. Hi twins, here's my daughter Amy. Sabi ni Lucas na ikinababa naman ni Addison at lumapit dito. Hi Ate Amy, ako po si Addison. But you can call me Pretty Addison. Napailing na lang ako sa pagpapakilala ng anak ko. Oo, mas matanda ang mga anak nila sa kambal ng 2 taon. Hi Pretty Addison, at yun na nga parang may sariling mundo na ang dalawa. Nagkakasundo sila, alam niyo na, sa passion. Hey Aiden, may kalaro ka na, ang anak ko si Samuel. Sigurado ako magkakasundo kayo. Sabi ni Noah at yun na nga, nagkaroon na rin ng sariling mundo ang mga bata sa isang tabi. Lumapit naman sila sa amin at nakipag-brohag sa mga lalaki at niyakap kaming mga babae. Anong ginagawa niyo dito? Di makapaniwalang sabi ni Kenneth sa mga ito. Syempre boss, we're invited no? Di porket madami ka sa aming pinapagawa, bawal na kaming magbakasyon, sabi ni Noah. By the way, ang pangalan ng asawa ni Lucas ay Aliyah habang ang asawa naman ni Noah ay Salem. Kumusta naman Aliyah, Salem? Nakangiti kong sabi sa kanila na ikinangiti din nila sa akin. Naku Ara, ganoon pa rin, walang pagbabago, tawang sabi nila. Kami ang nagpapapunta sa kanila para naman kompletong-kompleto talaga tayong lahat. Sabi ni Papa kaya napatango na lang kami. Teka, nawala tayo sa topic Sabi ni Ali na ikinatawa naman namin. Oo nga Kenneth iho, totoo ba na binigyan mo ng bahay si Ara? Tanong ng mama ko kaya nagkatinginan kami ni Kenneth at tumango ng sabay. Wow, so 4 years ago mo pa pinagawa?
Grabe, ang lakas talaga ng tama mo kay Ara, boss. Sabi ni Eldred na mas ikinatuwa nila. Sinabi mo pa, Eldred, naalala ko pa na galit yan nang mawala si Ara sa bahay. Tapos lumapit sa amin at sinabi nang may pakakasalan na daw siya. Sabi ng mama sa kanila. Di ko naman maiwasan na mailang syempre. Hello, ako kayang pinag-uusapan dito. Naramdaman kong hinawakan ni Kenneth ang kamay ko kaya napangiti ako sa kanya. Di anong reaksyon niyo, tita? Kung kami yon, siguradong di kami maniniwala. Di ba, girls? Sabi ni Salem at nakipag-appear pa kay Ali, Grace at Aliyah. Close kaming lahat kaya busy kami. Kasi minsan na lang kami magkita eh. Ganyan din ang reaksyon namin. Tinawanan pa nga namin eh. Tawang sabi ni mama at ikinatingin ko kay Kenneth na umiling-iling na lang. Well, all know na ang anak namin ay isang ruthless, cold-hearted at masungit na tao. Kaya di kami makapaniwala sa mga pagbabagong nangyari sa kanya. Lalo na nang magpagawa siya ng bahay na yan. Sabi ni Papa na ikinatango naman nila. Mommy, we want to go to the house. Napalingon kami kay Addison at magkakasama na silang apat na nagkukwentuhan na di namin alam kung ano, may kanya-kanya kaming mundo. You want to go there? Tanong ko na ikinatango ng apat, kaya napatawa naman ako. Lahat sila sumagot, mukhang napagdesisyonan na nila yun na. Then we will go to our house. Doon din tayo matutulog. Sabi ni Kenneth na ikinatili naman ng mga bata dahil sobrang saya. Naglakad na kami papunta doon at sa may dagat na lang kami dumaan. Total ay palubog na ang araw. Mas maganda ang view. Nasa pinakaunahan ang mga bata. Akala mo ay sila ang nakakaalam ng daan. Hinayaan na lang namin total, dire-diretso lang naman ang daan. At isa pa kung titingnan, sa may hotel, makikita mo ang bahay namin. Syempre, di mo naman kasi aakalain na mayroong isang bahay na nakatayo doon. Tingnan ninyo ang mga bata. Akala naman talaga alam nila ang daan. Tawang sabi ni Grace na ikinatawa din namin. May plano ko kunwari na wala tayo. Tingnan natin kung anong reaksyon nila. Sabi ko sa kanila na ikinasang-ayon naman ng mga ito at dali-dali kaming nagtago sa may malaking bato doon. Nakita namin na naglalakad pa rin sila kaya napatawa naman kami dito. Haha, why pag umiyak ang kambal, lagot ka talaga. Sabi sa akin ni Kenneth na ikinatawa ko lang. Gusto kong makita kung anong gagawin ng mga anak namin. Hanggang maya-maya pa ay napansin na nila na nawawala kami. At nakita namin na nagulat si Ami at nagtataka si Samuel pero nagsalita lang si Aiden at Addison na nagpatuloy sila sa paglalakad. Hala, hinipnotize ng kambal ang anak natin sa Salem. Sabi ni Alian na ikinailing ko sabi sa inyo eh. Nagkakasundo ang tatlong yan sa kabaliwan. Sabi ni Grace, Aliyah at Salem. Samantalang kami ni Ali ang nagmumukhang ate nila. Magkakaedad lang naman kami. Ang ohay mo talaga, Aliyah. Sabi ni Ali na ikinatawa-tawa namin. Tara na nga, tanungin natin kung anong sabi ng kambal. Sabi ni Renz at lumabas na kami. Tumakbo pa kami para makasunod sa kanila. Kasi ang layo nila eh. Pero malapit na din kami sa bahay. Bakit di kayo natakot nang wala kami? Tanong ko sa kanila na ikinalingon nila sa amin. Tita Ara, ang kambal. Ikaw lang daw po may pakananon, kaya naglakad ulit kami. Sabi ni Samuel na ikinatingin ko sa kambal, natatawa-tawa lang. Grabe naman ang mga anak nyo, Kenneth. Nakakatakot ng katalinuhan at kamaturan. Mas bata pa yan sa mga anak namin sabi ni Salem. Tita Salem, sadyang matalas lang ang pandinig namin. Kaya next time, Mami, hinaan mo pa. Sabi ni Aiden na ikinailing ko laang. Naku, Kenneth, manang-mana talaga sa iyo si Aiden. Sabi ng mama ko kaya masaya na lang kaming naglakad papunta sa bahay. Wow, Mami! Ayun po bang bahay? Ang ganda! Sabi ni Addison at tumakbo na. Kaya sumunod na rin ang ibang bata sa kanya at naglaro sila doon sa may tulay. Wow, boss, iba din.
May sense ka pala sa ganyan, sabi ni Noah na ikinabatok sa kanya ni Kenneth. Kaya tinawanan namin siya at syempre, ang nangungunang tawa ay ang asawa niyang si Salem. Inaasar-asar pa nga eh. Grabe tong mga kaibigan namin, mukhang may mga saltik lahat. Naglakad kami papasok at hanga talaga sila na nasa loob. At ang mga bata ay pumunta na kaagad doon sa playing section sa tapat ng living room. Pagpapadala na lang tayo ng pagkain dito at ng iba pa nating gamit. Sabi ni Mama na ikinasang-ayon namin. Napuno ng saya ang buong bahay. Nabinyagan namin ng isang masayang memorya lalo na at mas naging maingay dahil sa mga bata.